kaibigan kong si Pam ay may kakayahang makakita, makarinig at makaramdam ng mga supernatural na bagay. Noong high school ko pa siya kilala, kaya hindi malabong mangyari na may maranasan siyang kakaiba nung nagkolehiyo na kami, lalo na at ang pinasukan niyang paaralan ay ang pinakalumang unibersidad sa bansa, ang UST. Ayon kay Pam, marami na siyang karanasan na nakakatakot sa ilang taon na niyang nag-aaral sa UST. Minsan ay hindi na niya napapansin ang mga nakikitang multo sa dami nito sa paligid. Business economics student si Pam. Third year na siya nang maranasan niya ang pangyayaring ikukwento ko. Finals week na nila, kaya todo kayod sa pag-aaral ang lahat. 2 linggo bago ang finals week ay kinailangan niyang lumipat ng dorm dahil may biglaang construction sa katabing gusali ng dorm niya. Hindi makapag-aral ng maayos si Pam dahil sa ingay ng construction gabi-gabi. Ang balita pa ay magtatagal pa ito ng ilang linggo. Dahil doon ay nagdesisyon si Pam na maghanap ng ibang dorm. Ayaw niyang bumagsak sa exams nang dahil sa hindi siya makapag-aral ng maayos. Sinuportahan siya agad ng kanyang mga magulang at sinabihan na huwag niyang alalahanin ang pambayad sa bagong dorm. Nagtanong siya sa mga kakilala at nakakuha naman siya agad ng malilipatan. Inaya siya ng kaklasing si Denise na lumipat na lang sa dorm niya dahil kakalipat lang din ng dorm ng roommate niya. Matiwasay na nakalipat si Pam sa bagong dorm sa tulong ni Denise. Unang gabi ni Pam dito ay excited na siyang mag-aral ng tahimik. 8:00 ng gabi ay tumungo siya sa study area ng dorm na nasa first floor ng gusali. Ilan-ilan lang ang tao dito at naghanap na si Pam ng mauupuan. Lumipas ang 1 oras at nahihikab na si Pam. Napalingon siya sa tunog ng mga upuan. Nagliligpit na ang ibang mga kasama niya at nagsipag-akyata na. "Diba hanggang 11 pa ang study area?" sabi ni Pam. Nagkibit balikat siya at nagpatuloy sa pag-aaral. Pinuklat ni Pam ang isa sa mga aklat na dala niya nang may narinig siyang "Psst." Bulong nito sa tenga ni Pam. Nagulat si Pam at napalingon. Wala na siyang kasama noon sa study area. Nagpatuloy lang si Pam sa pagbabasa at ayon na naman ang "Psst." Ngayon naman ay sa kabilang tenga niya bumulong. Napatayo si Pam. Naghahalong takot at inis ang nararamdaman niya dahil naiistorbo na naman ang kanyang pag-aaral para sa exams. Huminga siya ng malalim at muling umupo. Pinili niyang maging matapang at bumalik na lamang sa pag-aaral. Ngunit ilang minuto lang ay ayan na naman ang bulong sa kanyang tenga. "Psst. Huwag mo akong istorbohin, nag-aaral ako." Malakas na sagot ni Pam. Dito ay tumingin si Pam sa paligid. Walang tao, walang kahit ano. At sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi na siya muli inistorbo ng bumubulong na boses nung gabing iyon.
Lumipas ang ilang oras at malapit na mag-11 o'clock. Pam! May tumawag kay Pam mula sa may pintuan ng study area. Si Denise pala. Pam! Nandiyan ka pa pala. Magsasara na ang study area in a few minutes. Maabutan ka pa ni Manang Virgie dito, sabi ni Denise sa kaklase. Ay sorry, di ko napansin ang oras, sagot ni Pam kay Denise. Nagligpit ng gamit si Pam at sabay na sila ni Denise umakyat ng dorm. Habang nasa koridor ay nagkwento si Pam tungkol sa nangyari sa kanya sa study area. Napatigil dito si Denise at mahinang sinabi kay Pam na doon na sila sa kwarto mag-usap. Pagdating sa kwarto ay nagkwentuhan ng magkaibigan tungkol sa nangyari kay Pam. Akala ko hindi totoo ang sabi-sabi na yan, Pam. Sorry, hindi kita na-warningan. Sabi ni Denise na halos bumubulong na. Nagpatuloy siya sa pagkwento kay Pam. May mga nakaranas din ng mga pagbulong sa baba at sabi nila ay basta mga 9 to 10 p.m. nagsisimula yun. Kaya pag malapit na mag 9 p.m. ay umaakyat na lahat ng tao. Kaya naman pala nag-alisa na lahat ng kasama ko nung 9 p.m. na, sagot ni Pam. Simula noon ay umiwas na lang din si Pam magpagabi masyado sa study area. Sa kwarto na lang niya pinagpapatuloy ang pag-aaral niya dahil tahimik at maayos naman ka-roommate si Denise na doon na din sa kwarto nag-aaral dahil natatakot na maranasan ang mga bulong. Sa minsan na na-extend si Pam sa study area ay hindi na din niya talaga narinig muli ang mga bulong. Dahil ba nasigawan niya ito at nasabihan na wag siyang istorbohin? O sadyang hindi na lang sila muli nagpang-abot nito? Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!